pogi ko raw ngayon. Totoo kaya yun? O nagbibiro lang sila? Kaya gusto ko pong i-testify sa inyo yung ginawa ng Diyos sa atin sa akin for His glory. Ganito po, noong Thursday night, dumalangin po ako sa Panginoon ng ganito. Una, nagpasalamat po ako sa buhay namin, ng aking family. Nagpasalamat po ako sa Kanya na nakilala ko siya. Binigyan niya ako ng buhay na walang gan at lahat-lahat ng Kanyang kabutihan at kagandang loob sa amin, sa aking family, pinagpasalamat ko po sa Kanya. Next, umingi po ako ng tawad, may nyawad ko pong tawad. Kareng ganaganang bagay na may kasala ko kaya, king isip, king amano, king dapat. Nagpalinis ko pong pasipayo, king dayaning ginutang Yesu Kristo. At tiniwala ko na po, ingbe ko kaya. At pagkatapos po nun, nag-prepare na po ako para mamatay. Ito po kasi at that time, ang hininga ko po hanggang dito na lang. Wala po akong lakas, nanginginig. Ang buong katawan ko, mga muscles ko, nanginginig. Totoo po, nag-pray po akong ganon na wala po akong fear, na talagang prepare na po ako na mamatay kasi feeling ko, I was confident na kung kunin na niya ako at that time, I'm sure makadadalin niya ako sa langit. Although ini-expect ko na I will not be wearing many crowns like the others. Pero at least, kumbaga, sabit ako nakapasa. Ganun yung level ng confidence ko. So, ayun, nag-iisip ako habang yung hininga ko, paiksi ng paiksi ng paiksi. Meron naman po akong kapayapaan. Although eventually, nakakaramdam ako ng pagkalungkot. Iniisip ko, mamimiss kaya nila ako. Pero ako, nalungkot, sobrang nalulungkot ako. Talagang mamimiss ko talaga si Ate Wilma. Kasi sabi po niya, Kuya, ay Tito, alam mo, the Lord is going to use you. Gagamitin ka ng Panginoon. Maraming mga taong mailalapit mo sa Kanya, sa Kanyang karyan. Gagamitin ka ng Panginoon na makilala nila ang Panginoong Yesus at siya tatanggapin bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tapos habang inisip ko yung bagay na yun, tumambling po ako. Nag-change mind ako. Gusto kong mabuhay pa. Gusto kong mabuhay pa. Naalala ko, di ba, sabi po gusto kong ma-decided, gusto ko pang makita yung prophecy sa atin. Di ba, ang True Vine City Harvest Church ay magiging mega church. Di ba? Ito pa po, di ba, meron lahat tayong magiging mga milyonaryo, yayaman tayo lahat. Kaya, umaming po ako, gusto kong mabuhay, gusto kong makita at ma-experience pa ang lahat ng yun. Pero grabe po, alam nyo, nasa labas po ako ng ER. Hindi po ako pwede sa loob ng emergency. Gusto kong may gas po sa mga bed. Sabi, Tita May, hindi ka pwede doon. Kasi lahat ng sintomas ng COVID nasa akin. Meron akong lagnat, hindi ako makahinga, meron akong sipon, inuubo ako, yung shortness of breath impact. So, nandun lang po ako sa labas, nasa gilid, pati doon sa waiting area, hindi ako pwede, nakahiwalay po ako. Habang hinihintay namin yung resulta ng aking antigen at saka yung swab test. Siyempre po, puri ng Panginoon, alam niyo na ang nangyari. Negative lahat, gaya ng dati. So, ayun, binago ko na po yung panalangin ko. Nireview ko na yung spirit of death. Tapos, nag-declare na ako ng complete healing in my body in the name of the Lord Jesus. And before the clock is